Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako sa Serena Espalo, matin ilalahat kong aking natulan para sa day devotion na pinamagatang paano tayo pinalakas na katapatan ng Diyos. Ang ating concept is faithfulness na sinasabi is the doctrine that God will always do what He has said and fulfill what He has promised. He never lies, never changes, and never fails. So ang ating scripture is Lamentations chapter 3 verse 22-23. As sinasabi, because of the Lord's great love, you are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. So, ang ating katuruan, number 1, God is promise keeper. So, tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Wala siyang pinapakong pangako para sa atin, no? Gaya ng pangako niya kay Abraham, tinupad niya ito kahit matagal. So, God is promise keeper. Number 2, God is faithfulness sustains us. So, ang katapatan ng Panginoon Diyos ang nagpapalakas at tumutulong sa atin araw-araw. Diba? Sa panahon ng hirap, may kapayapaan tayo dahil alam natin kasama natin ang Panginoon Diyos kahit hindi natin siya nakikita. So, God's faithfulness sustains us. And number 3, God is unchanging. Them, now, and forever. So, hindi nagbabago ang Panginoon Diyos. Ang kanyang character ay pareho noon at ngayon at sa hinaharap, no? Kung siya yung naging tapat noon, tapat rin siya hanggang ngayon at syempre bukas at magpakailanman. So God is unchanging now, unchanging then, now, and forever. So bilang application po, number 1, remember how God has been faithful in the past. So, sinasabi dito na balikan ang mga panahon na hindi ka pinabayaan ng Panginoon Diyos. Diba? Like for example, kung ikaw ay nagtatrabaho, nung nawalan ka ng work, diba? Nabubuhay pa rin kayo dahil iyan kay Lord God, dahil hindi kanya pinapabayaan, no? So, remember how God has been faithful in the past. Number 2, endure the present with God's sustaining grace. So, harapin natin mga pagsubok ngayon sa tulong ng Panginoon Diyos, diba? Diba kahit mahirap ang buhay natin ngayon, may mga naranasan tayong problema, or anything, diba? Nagpapatuloy tayo dahil binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng lakas, no? Para bumangon araw-araw. So, endure the present with God's sustaining grace, and last is face the future by relying on God's faithfulness. So, huwag tayong matakot sa hinaharap. Magtiwala na ang Panginoon Diyos ay sasama sa'yo. Diba? So, kung alam niyo yung story na naglalakad sila sa dagat, si God, tsaka yung bata ata. Tapos, one time, mag-isa na lang yung bakas ng paa sa buhangin. Tapos, kala nung bata is iniwan siya ni Lord. No? Ayun pala, kay Lord na bakas yun at pasan-pasan siya ni Lord. Diba? Talagang, hindi ka nabutan ako. Talagang, iba magmahal ang Panginoon Diyos. So, wag tayong matakot sa hinaharap. Pagtiwala tayo sa Panginoon Diyos ay sasama sa'yo. Kahit hindi mo alam ang mangyayari bukas, ngayon, mamaya, kampante ka dahil hawak ng Panginoon Diyos ay yung kinabukasan. So, face the future by relying on God's faithfulness. So yun na aking Wednesday devotion na yung matunan kayo, may share sa mga apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.